Resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman po kayo ngayon dito sa ating YouTube channel. Dito po sa Pilipinas News Channel na kung saan ako po ay maghahatid po ngayon sa inyo ng mga nagbabagang balita sa mga oras na ito. At ang source po natin sa ating balita ngayon ay ang News 5 page. Okay, sabi po dito, hinimok ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon si Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto kasunod ito ng mga kontrobersyal na pahayag ni VP Duterte laban kina President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Romualdez. Aniya, sigurado siya na sa susunod na kongreso ay i-impeach umano ang Vice Presidente dahil sigurado ako na sa next Congress siya ay i-impeach. So mga kababayan, kung maalala po natin, isa pong magaling na talagang opisyal ng gobyerno, ito pong si Larry Gadon. At ito po ay, kung mapapansin po niyo sa kanyang mga pananalita, social media, talagang marami po siyang alam at siya po ay expert. Ano po? Sa ginawa po na mga controversial ngayon na kumbaga surrounding VP Sara Duterte, napakarami po ng mga pambabatikos ngayon sa kanya at dahil nga po sa kanyang response na hindi din po gaanong magandang response, ay nagkakaroon po lalo ng pagdidiin, no? Na lalo pong bumibigat yung kumbaga pangyayari. Kaya na lamang po mga kababayan, marami pong mga taong bayan ngayon na dating bumoto kay VP Duterte na ngayon po ay bumabaligtad na at kumakampi na po kay Marcos. So ayaw naman po sana natin mga kababayan na ganun yung mangyari sa kanilang samahan dahil running mate po sila nung presidential election 2022 na ngayon po makalipas lamang po ng 2 taon ng kanila pong pag-upo habang sila po ay nakaupo ng 2 taon pa lamang sa ating national government ay ganyan po yung nangyayari mga kababayan. So nakakalungkot po para sa mga Pilipino yung pong makita at masaksihan yung pong mga ganitong nangyayari sa politika, especially nasa kanila na yung kapangyarihan, ano pa ba ang hinahanap nila? Okay? President si Bongbong Marcos and Vice President si VP Sara Duterte, nasa kanila po yung mga pagkakataon, sinira po nila yung tiwala. Okay? Si President Bongbong Marcos, sa abot ng makakaya po niya, talagang ginagawa po niya yung kanyang makakaya. Sana ganun din po yung gawin ng ating Vice President Sara Duterte na yung mga votes ng 30 plus million votes na nakuha niya dito sa Pilipinas as voter na po, sana bigyan niya ng katarungan o hustisya yung boto po nila. At hindi lang after ng 2 years, yung trust or yung tiwala na yon na ibinigay sa kanya ng taong bayan ay mawawala na lamang. Ay bigla na lang na maglalaho na parang bula. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe nito kay Sara Duterte? Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon dahil mag-i-election na, mag-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang, magre-recess na ang Congress, mag-a-adjourn na. Dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, siguradong siya ay i-impeach. So, na-appreciate ko din naman po ang ating Vice President Duterte dahil meron din po siyang mga nagawa na mga bagay na ikinatuwa po ng mga mamamayang Pilipino. Ngunit sa ganitong pagkakataon mga kababayan, gaya nga po ng sinabi ng ating current President Bongbong Marcos na hindi po kinakailangan na palampasin yung pong kanyang mga sinabi na grave threat, no po? Parang talagang yun po ay threaten sa ating mga national officials. So yun po mga kababayan yung balita po natin ngayon. According po once again, kay Larry Gadon, hinihimok niya na po na magbitaw ang ating Vice President. Siya na mismo yung mag-resign, siya na mismo yung magbitaw or magbitiw bilang Vice President dahil according nga po sa kanya, after ng Congress na ito, sa December, approaching na po, magre-recess na ang Kongreso at
pag nag-resume ang Congress, sigurado po si Larry Gadon na talagang i-impeach po siya dahil sa kanyang mga statements na nabitawan po against sa current president po natin na si Bongbong Marcos. Ayan po yung controversial ngayon mga kababayan. Yan po ang usapin na mainit ngayon sa pagitan ni President Marcos and ni Vice President Inday Sara Duterte. Nakakalungkot po mga kababayan yung pong nangyayari sa ating bansa ngayon. Kung gusto po ninyong maging updated sa mga kwentong pangyayari sa ating bansa mga kababayan, especially sa mga national government officials po natin, mag-subscribe na po kayo at pakilike na rin po yung video na ito para marami pa pong maabot at makapanood ng ating videos. Once again, maraming salamat po sa panonood. This is Filipinas News Channel. Peace out.